Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, hindi ko alam kung kailan eksakto, pero nasagap ko ho ang balita na ang atin hong embassy ay nagdaos ng tinatawag na ano nga bang Immigration Lookout Bulletin. Ang ating hindi pala embassy, ang ating immigration. At ito ay naglabas ng listahan ng may kulang-kulang ng 200 na mga kilalang mga personalidad. Maraming mga kongresista, merong mga senador, and actually may mga pangalan ako dito pero hindi ko nababanggitin. Nevertheless, ito ay mga kilalang mga tao, pero itong lookout bulletin na ito ay hindi nangangahulugan na bawal silang lumabas ng bansa. Pero ito'y nangangahulugan na sila ay oobserbahan at babantayan kung saan man sila pupunta o anuman ang kanilang gagawin. Well, alam ho natin na ito ay konektado lahat doon sa palawak na kung parang sapot ng korupsyon na kung saan ito ay konektado sa napakatanyag na tinatawag na mga flood control projects at ang korupsyon nito. Napakatindi, bilyong-bilyong piso ang naibulsa ng marami o ng iilang mga tao, at ito ay at the expense ng mamamayang Pilipino. And I was really shocked sa isang article na nabasa ko, sang-ayon ho sa mga tumitingin sa merkado for the last 3 weeks, na talagang matunog ang mga pagdinig patungkol ho sa mga korupsyon na ito because of the loss of confidence ng maraming mga investors, at tinatansya nila na 1.7 trillion pesos ang nawala na investment sana sa ating bansa. So again, ito ay talagang aapekto sa gobyerno, sa mga mamamayan, at again sa mga tao dito sa Pilipinas sa hinaharap. And it is really quite stomach-turning, nakakasama ng damdamin, nakakabigat ng dibdib kapag inisip natin itong dami ng perang ito na sinusubukang kunin itong mga iilang individual sa illegal na paraan, at yung pagmamasdan ang mga kapwa nating Pilipino na talagang hirap na hirap sa buhay. Again, kung naalala niyo ho, kami kasama Sister Hope ay pumipila doon sa PGH nung mga nakaraan para sa kanyang operasyon sa ilong, and just to witness that, and again now to remember that, at iisipin yung pwede sanang matulungan ng napakaraming pera na yon, again ay talagang kung hindi natin iingatan ay mauuwi tayo sa hindi magandang hindi magandang disposisyon. Baka mauwi tayo sa galit, at wag naman sanang mauwi sa anumang kasalanan na gawain. Kamakailan lamang ay akin hong kausap ang isang kapatiran natin na kinukomento ang mga posibilidad na baka mamaya ay matulad lang yan kay Alice Go. Remember? Hindi nyo natin narinig ulit na pagkatapos ng ilang panahon ay nawala na sa radar. Narito ang mga corrupt na government officials na pagkatapos lamang ng ilang panahon ay mawawala na rin sa radar. Well, ang comfort ho natin pagdating sa mga bagay ho na ito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. And if I may add, hindi lang basta ang Panginoon ang ating comfort, ang Panginoon din ang ating pag-asa. Na kung sakali nakikita natin na ang hustisya sa ating bansa ay kung hindi man butas-butas o mabagal ang pagkilos, ang siguradong walang makakalusot ay sa hustisya ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na matuwid. He is our just God. And because He is just, He will judge righteously. Dahil Siya'y matuwid, Siya'y hahatol ng may katuwiran. Kaya ang ating mensahe ngayong hapon ay mula dito sa awit na ating binasa ay ito: God's people looks to Him as the sovereign judge of the whole earth to bring injustice to an end and establish universal righteousness.
Ang mga tao ng Diyos ay tumitingin sa Panginoon na siyang soberanong hukom ng buong sansinukob, na siyang magdadala ng kawalan ng hustisya sa katapusan at siya ang magtatatag ng kabuuang katuwiran. So muli, ang ating comfort and also ang ating pag-asa ay hindi ang isang Baptist na congressman o presidente. Ang atin pag-asa ay nasa Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. O Diyos, tunay, pag tumingin kami sa aming paligid, pag tumingin kami sa korupsyon na kinalalagyan ng aming bansa, tila baga walang pag-asa. Tila baga ito ay parang isang tao na nasa bingit na ng kamatayan, na konti na lang, o Diyos, ay malalagot na ang hininga. O Diyos, salamat sapagkat meron kaming pag-asa sa iyo. Na meron kaming hindi lamang pag-asa, kung hindi tiyak na pag-asa. Na ikaw, O Diyos, ay Diyos na matuwid. Na ikaw, O Diyos, ay Diyos na hahatol. At ikaw, O Diyos, ang Diyos na nakakakita ng lahat ng ito. Turuan at tulungan mo nawa kami, Panginoon, na magpahinga at umasa sa iyo at gamitin mo ang iyong mga salita upang kami turuan, upang kami paalalahanan, upang kami ay hubugin at upang kami ay hamunin. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, konting background lamang sa awit na ating binasa. Psalm 82 ay relatively ay isang maiksi na psalm. Kinakategorize ito ng iba bilang a psalm of indictment. Ibig sabihin, ito ay psalm o awit ng pagkundina. Meron tayong mga napapakinggan siguro na mga awitin na merong pagkundina sa korupsyon o sa mga tiwali na mga public official, lalo na ito'y matunog na matunog sa panahon natin ngayon. At hindi lamang ito basta awit ng pagkundina sa mga tiwali o sa mga opisyal o namumuno na hindi ginagawa ng tama ang kanilang gawain, kundi meron din itong prophetic na tono. Lalo na sa badang huli nung ating binasa na ang sabi ng awit na ito ay nagpapahayag ito ng pag-asa na ang Diyos ay siyang maghahari. Ang sabi sa verse 8, "Arise, O God, judge the earth." At ang sabi sa bandang dulo, "For thou shalt inherit all nations." And that's the hope that we have, that all nations will one day bow down before the throne of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang sabi ng, I believe, ng book of Revelation, the kingdoms of the world have become the kingdom of our God. Ang lahat ng kaharian ng sanlibutan ito ay magiging kaharian ng ating Panginoon. Wala tayo masyadong details sa background nito, kung ano ang setting, pero malinaw sa mga sinulat dito. Ang pinaka-setting nito ay sinulat sa pagkakataon na ang mga namumuno ay hindi maganda ang ginagawa. Ang mga judges or mga governors in Israel ay hindi maganda ang ginagawa. Well, kapag inyong sinubukang pag-aralan ang Psalm 82, isa sa admitted na challenge dito ay madetermina yung karakter ng tinawag sa verse number 1 na God's small g. Ang sabi sa verse 1, God, capital G, standeth in the congregation of the mighty. He, pertaining to God, capital G, judgeth among the gods, small g. Siya ang hahatol sa mga Diyos, sa maliliit na Diyos. At isa sa mga hamon ay, sino ba itong small gods na ito? Well, particularly, merong tatlong view. Una, these are the rulers and governors or judges of the people of Israel, na sila ay merong gawain na i-uphold ang katarungan, na ipagtanggol ang mga naaapi at iayos ang kalagayan ng lupa o ng komunidad. So, iyon yung isa sa mga view. Pangalawang view nito is these are evil rulers of other nations. Kung take daw na ito ay sinulat na nung panahon na ang mga Hudyo ay nasa exile at nasa, for example, nasa Babylon sila at sila ay pinapersecute ng ibang mga rulers of that Gentile nation, minamaltreat ang Israel during their exile. Or isa sa mga view ay ito. Lastly, some suggest that these are
demonic spiritual beings. Dahil kung naaalala niyo, totoo, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood." Ang ating labanan ay hindi physical na labanan. Ano ang ating labanan? Well, it is a spiritual battle. At sino yung ating kalaban? Ang sabi ng salita ng Diyos, "But against principalities, against powers, against" what? "Rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." So again, maaaring ito ay mga spiritual, demonic spirits and evil spirits na kung saan gumagawa at kumikilos sa matataas na lugar at maaaring ito pumapatungkol. I have read some commentaries and some na mga libro na ang tingin nila dito is combination ng isa o combination ng dalawa sa tatlong ito and so on. Now, for our study, and I think this is the best way to understand itong Psalm 82, ay iti-take ho natin yung number 1 na view. And that is, ito ay mga rulers, governors, judges of the people of Israel na merong katungkulan na i-uphold ang katuwiran, na pamunuan ng tama ang komunidad, ngunit ito ay hindi nila ginagawa. So, doon natin ito titignan. Tingnan natin sa verse number 1. By the way, ang author nito, kagaya nung pinag-aralan natin sa Psalm 81, ay si Asaph, a psalm of Asaph. "God standeth in the congregation of the mighty, He judgeth among the gods." So sa unang-unang statement, "God standeth in the congregation of the mighty," again, nahandun yung mighty. This is parallel with the gods dun sa second line. "He judgeth among gods." So yung gods, yung mighty ay equal dun sa gods. And muli, hindi ito gods na deity, hindi ito mga Diyos na mas mabababang uri na mga Diyos. Kung hindi, they are gods in a sense na they govern. Sila'y namumuno, sila'y may kapangyarihan, at sila ay may katungkulan sa ikabubuti o may katungkulan na gawin ang ikabubuti ng mga tao na kanilang sinasakupan. They are mighty in their positions. Sila ay may mataas na katungkulan. Sila ay may matinding impluensya. Sila ay may kapangyarihan at meron silang abilidad. These are the mighty. These are the gods, small g. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, ang sabi ni Apostol Pablo, "As concerning therefore eating of those things that are offered in sacrifice of idols, we know that an idol is nothing in the world, and there is none other God but one." So ito lang ho ay sinabi natin para ipakita na hindi ito small gods na parang demigods na tinatawag. Na they are somewhat God and somewhat not God. No, meron lamang iisang Diyos and there is only one God, creator, and everything else are creations. And itong gods na ito ay tinawag na gods in a sense that they rule. Meron silang ano bang Tagalog ng pagro-rule? Meron silang paghahari, meron silang pangunguna. Now, ang sabi ho dyan sa bandang simula, "God standeth in the congregation." Una, sabi ho nung isang commentary, take note of the presence of God. God is in the congregation. Hindi siya nasa labas, siya ay nasa loob. Hindi siya malayo, siya ay nandoon. Ang presensya ng Panginoon ay naroroon. He is standing in the midst or in the congregation. Na maaaring ang lupon na ito ng mga pilipit na tagapanguna o likong mga tagapanguna ay hindi man lang siya iniisip. Ang mga likong mga tagapanguna na ito ay hindi man lang nagsasalita in consideration sa kanya, hindi nire-recognize ang batas at ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay nahandun ang Panginoon. Ito ho ang katotohanan, maaaring yes, huwag nating limitahan ang presensya ng Diyos sa loob lamang ng iglesia. Isang siguradong bagay, nahandun siya sa loob ng ating kongreso.
nahandun din siya sa loob ng ating Senado. Yes, nahandun din siya sa loob ng Malacanang. Hindi wala doon ang presensya ng ating Panginoon. At ito actually ang nakakatakot. Mamaya makikita natin na itong mga nahandun sa pamunuan ay hindi nila nako-consider, hindi nila naunawaan, hindi nila ito nakikita. Pero ito ang katotohanan. Ang Diyos ay naroroon. Naririnig niya, nakikita niya, kahit ang mga ebidensya na pilit na itinatago, ito ay hayag sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng mga pagdinig na ating napapanood at maaaring inyong sinusubaybayan sa pamamagitan ng iba't ibang mga opisina, maraming mga oras ang ginugugol, maraming effort ang ginagawa para itago ang katotohanan, protektahan ng mga kriminal, maraming excuses ang sinusubukang gawin and loopholes na sinusubukang abusuhin. Kita yun ng Diyos. At alam yun ng Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Hindi siya basta may CCTV lang, kaya niya nakikita. Kaming mag-asawa ay nilagay ng CCTV sa aming bahay. Kahit kami ay malayo, pwede naming makita sa pamamagitan ng internet. Pero wala pa rin kami sa loob ng bahay. Ang Diyos ay hindi lang basta may CCTV lang sa loob ng Kongreso. No, He is there. Kahit sa gitna ng mga taong hindi kumikilala sa Kanya, ay naroon siya. Ang sabi ng Proverbs chapter 5 verse 21, for the ways of man are before the eyes of the Lord, and He pondereth all His goings. Alam ng Diyos, kita ng Diyos ang bawat lakad ng tao. Ito'y hayag na hayag sa mata ng Panginoon. Hindi lamang ho yun ang sabi ng mga awit, God standeth. Hindi siya nakaupo. Usually, kapag ang hukom ay pumasok sa hukuman, anong una niyang ginagawa? Di ba? Pag pumasok ang hukom, all rise, tatayo ang lahat, and then papasok yung hukom, anong gagawin ng hukom? Mauupo siya. And then, dadao, so gugulong ang pagdinig. Pero dito, ang makikita nating larawan na ipinunta rito ng mga awit na si Asaph o ng composer na ito, na si Asaph ay walang iba kundi ang Diyos ay nakatayo. Dahil pinapakita dito ang kanyang kahandaan na gumawa, ang kahandaan na kumilos, ang kahandaan na maglapag ng kanyang hatol laban sa mga gumagawa ng kabaluktutan. Pinapakita rito ang kanyang otoridad. Siya ang nakatayo at siya ang mataas kumpara sa iba. Pinapakita dito ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, sa atin hong kalagayan, gaano man kakurap ang mga opisyal na kanilang pinapakita ang kanilang sarili na maaaring sila ang makapangyarihan, parang hindi sila natatakot dahil sa tindi ng pera o ng kayamanan o ng koleksyon na meron sila. Mga kapatid, ito ang totoo, hindi sila ang nakatayo, ang Diyos. They are not the ones standing with complete and sovereign power. God is. Na maaaring nalungo na sila sa kaisipan na sa dami ng kanilang pera, kaya nilang pakilusin ang lahat sang-ayon sa kanilang kagustuhan. Oh no, nagkakamali sila. At nawa, paalalahanan natin ang ating mga sarili sa panahon na natutukso tayo na talagang magbabad sa inis at galit sa mga gumagawa ng ganito. Alalahanin natin ang ating Diyos ay nakatayo sa gitna ng mga dakila. Ang sabi doon sa second line, He judgeth among the gods. Siya ang humahatol. It reveals the action. Siya'y nakatayo. At anong ginagawa niya habang nakatayo? He judges. Siya ang humahatol. Binibigay niya ang tama. Sa karapat dapat tumanggap ng pagpapala, ibibigay niya ang pagpapala. Sa karapat dapat tumanggap ng kaparusahan, ibibigay niya ang kaparusahan. He judges among the gods. Kahit sila mananampalataya o naniniwala sa Diyos o hindi, ito ay totoo. Siya ang Diyos na hahatol sa kanila. Hindi man natin makita, makalimutan man ng media, mawala man yung ingay, ang Diyos ang hahatol.
Now, maaaring sabihin natin, at kung sakali ang ating puso ay nag-aalab, yes, hatulan! Hatulan sila! Nakakalimutan natin na hindi lamang sila ang masama, kundi tayo rin naman. Maaaring nakalimutan na natin, yes, malaki ang ninakaw nila, pero higit sa malamang, tayo mismo sa ating buhay minsan ay nakapagnakaw na. Maaaring nagagalit tayo sa kanila na siya mga sinungaling, talagang tago ng kanilang korupsyon, pero lahat tayo ay nakapagsinungaling na. O ang katotohanan ay tayo rin naman ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, meron tayong pag-asa. Dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pwedeng mabayaran o nabayaran ang ating mga kasalanan kung tayo isasampalataya sa Kanya. At ang isang makasalanan ay isasampalataya sa Kanya. O, biyaya ng mga biyaya, siya man na may pinakamalaking kinlimbat na pera, kung siya'y magsisisi at sasampalataya, kaya siyang iligtas ni Kristo. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Again, hindi tayo mabuti at sila ang masama. Lahat tayo ay masama. Grabe lang yung sama nila. Pero lahat tayo ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Well, verse number 2. Puntahan ho natin verse number 2. How long will ye judge unjustly and accept the persons of the wicked? Seemingly, dito sa awit na ito ay nag-shift. Kanina si Asaph ang nagsasalita, ang Diyos ay nasa gitna ng mga dakila. Ngayon naman, this is God speaking. At tila baga kinakausap niya itong mga nasa kapangyarihan, itong mga nasa pwesto, itong mga judges, the small gods or the governors or rulers of His people, ay kinakausap niya at nire-rebuke niya sila sa kanilang pilipit na pamamalakad. Ang tanong sa kanila, how long will you judge unjustly? Ang lengguwaheng ito ay nagpapakita na kasalukuyan nang nangyayari ang baluktot na pangunguna o pamamalakad. At ang tanong, hanggang kailan nyo ipagpapatuloy? Hindi nyo ba ititigil? Ibig sabihin na ito'y nangyayari na. Na sa kanilang pangunguna, na sa kanilang pamamalakad, na sa kanilang paghatol sa mga bagay-bagay na kailangan nilang desisyonan, ay ginagawa nila ito sa kaparaanan na hindi matuwid. Pinapakita nito na ang prevailing character, ito yung nangungunang katangian ng mga opisyal nung panahon na yun, ay nasa baluktot na kalagayan. How long will you judge unjustly? Hindi lamang yun ang tanong, how long will you judge unjustly and accept the persons of the wicked? Na tinatanggap mo ang yung mga taong masama. And by the way, the word accept, pag tinignan niyo sa Hebrew word, ang ibig sabihin niyan is to lift up, to bear or to carry, to exalt. Na ano nangyayari? Itong mga nasa pamunuan, itong mga nasa pwesto o opisyal, imbis na sila ang magparusa at sila ang maglagay sa kahihiyan doon sa mga gumagawa ng masama, rather than doing that, ay itinataas pa nila yung masama. Rather than punishing yung mga evildoers, ang ginagawa nila ay pinapakita nila na sila ay maganda, maayos, mabuti. Pinapervert nila yung rules. Pinapakita nila na sila pinapamukha nila na sila ay mabuti. At actually binibigyan pa na maaaring binibigyan pa ng mga rewards at pabor. Ang sabi ng Proverbs chapter 18 verse 5, it is not good to accept the person of the wicked. It is not good to lift up the wicked person. Hindi tama na itaas yung tao na masama to overthrow the righteous in judgment. Again, mga kapatid, hindi ko sinasadya, pero this is the psalm next to Psalm 81. Ito ang napakahalatang kalagayan at kasalukuyang problema ng ating gobyerno. Yung mga, biruin yun, mga
napatunayan ng contractors na may sabit ng napakarami, ay gagantimpalaan pa ng mga sunod-sunod na mga projects. Palyado na sa napakaraming pagkakataon, pero sila pa rin ang pipiliin. Again, ganito talaga ang ginagawa ng marami sa ating kalagayan o sa ating bansa. Now, mag-ingat ho tayo mga kapatid. Bakit? Dahil hindi tayo immune sa bagay na ito. Lalo na kung magbibigay sa atin ng pabor. Lalo na kung sa tingin natin ay makakaganda sa ating kalagayan. Mag-ingat tayo. Na baka mamaya ay yung mga taong isinusuka natin dahil sa napakadaming kanilang ninanakaw ay masupungan tayo ang gumagawa rin ng parehong bagay sa maliliit na kalagayan. So let us be watchful. Ang sabi ng Panginoon, how long? At ang ibig sabihin yun, stop it! Nakikita ng Diyos at sinasabihan niya sila na inyong itigil ang gawain na ito. Rather than doing that, kaysa itaas nyo ang masama, kaysa ipagtanggol nyo yung may kasalanan, kaysa palabasin yung pogi at maganda, yung mga gumagawa ng mali, ito dapat ang inyong gawin. Verse 3, defend the poor and fatherless, do justice to the afflicted and needy. Ipinagpatuloy ng Diyos ang kanyang pagkastigo sa mga wicked rulers na ito, na rather than judging unjustly, rather than lifting up the wicked, ang kanilang dapat gawin ay ipagtanggol ang mahirap at mga fatherless. Pag sinabing fatherless, ito yung mga ulila, particularly ulila sa ama. At again, mga kapatid, pag tinitan natin ang Biblia, masasabi natin na ang mga tao na may kahirapan at ang mga taong ulila ay malapit sa puso ng Panginoon. Now, kailangan ko basahin muna natin. Deuteronomy chapter 10 verse 17. Deuteronomy 10:17 ang sabi, for the Lord your God is a God of gods, the Lord of lords, the great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons nor taketh reward. Verse 18, he that execute judgment of the fatherless and widow and loveth the stranger in giving him food and raiment. Psalm 68 verse 5, a father of the fatherless and a judge of the widows is God in his holy habitation. Ang Diyos daw ay ama ng mga naulila sa ama. Ang Diyos daw ay hukom ng mga balo. Well, bakit ho sinabi yan? Sapagkat sa panahon ho noon ay napakatindi ng kahirapan ng kalagayan kapag ikaw ay balo. Bakit? Dahil may pagkakataon na mababa ang pagtingin sa kababaihan at ang karaniwang kabuhayan ay pagsasaka o pagsusundalo, which is puro mahirap na hindi nabibigay o hindi ito lugar ng mga kababaihan. Kaya madalas yung mga nauulila ng tatay o nababalo sa asawang lalaki, nauuwi na lang sila sa pamamalimos. Sila yung madalas na namamalimos sa panahon na yun. Hindi uso ang working mom na kagaya sa panahon natin ngayon na pwedeng itaguyod ng nanay. Napaka-limited ng opportunity, napakahirap. Pero makikita ho natin na doon ang pansin ng Diyos sa kanila. Now, ang ibig sabihin ho nito, it does not mean na ang judgment ng Panginoon o God is pro-poor. Ang ganda nung sinabi ng isang commentary ito, it does not mean that God is pro-poor. Na pag mahirap ka, garantisadong sa'yo agad si Lord. Na pag ikaw ay balo o ikaw ay tawag ng fatherless, pag ikaw ay ulila, ay garantisado sa'yo agad si God. Ang punto nun kasi nung time na yon, yung mga poor, fatherless, and widow, sila yung madalas na inaabuso. Sila yung madalas na nilalamangan.
Kasi wala na silang ama ng tahanan na magtatanggol sa kanila. Wala na silang ama ng tahanan na magre-represent sa kanila. At sila yung madalas na inaabuso at inaapi. So God is for those who are unjustly taken advantage of. Hindi natin pwede sabihin na kahit mahirap, tas gagawa ng masama, sa akin pa rin si Lord. Hindi yun automatic na basta mahirap ka, sa'yo si Lord. Ang punto rito, ang kalagayan ho dito ay ang mga mahihirap, fatherless, at ang mga widows ay madalas inaapi, at itong mga inaabuso at inaapi, sila ay ipagtatanggol ng Diyos. So ang sabi ng Panginoon, imbes na itaas nyo yung mga wicked, ito ang tulungan nyo. Ito ang gawin nyo. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Inyong bigyan ng katarungan yung mga inapi at mga nangangailangan. Ang sabi sa Isaiah chapter 1 verse 16, Isaiah chapter 1 verse 16, ang sabi ng Panginoon sa Israel, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes, cease to do evil. At ang sabi ng Panginoon, learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widows. Again, makikita ho natin dito na handon ang kagustuhan ng Diyos to do justice to the afflicted and needy. See that justice is done. Siguraduhin mo na hindi ka nagbibigay ng pabor doon sa masama, kung hindi siguraduhin mo na yung pinagtatanggol ang matuwid. Marami ang nagbibigay o inuuna ang pera, inuuna ang pabor. Tayo ay tinatawag ng Diyos na maging matuwid sa ating pakikitungo. Hindi lamang sa magbibigay sa atin ng mas maraming pabor. Hindi lamang sa magbibigay sa atin ng mas magandang kalagayan. Kundi tayo tinatawag ng Panginoon. Una, ang mga namumuno ay tinatawag ng Panginoon sa matuwid na pamumuno at matuwid na pamamalakad. Again, hindi ibig sabihin pro-poor na basta mahirap siya ang tama. Kung hindi ipagtanggol yung inaapi. Parusahan yung gumagawa ng kamalian. Sa verse number 4, ang sabi ni Isa pa ito, deliver the poor and needy. Yung word na deliver, ay hindi yan parang ginagawa ng food panda na nagdi-deliver sa iyo ng pagkain. Ang deliver dyan means to rescue. They are being oppressed. Sila ay ginagawa ng masama, sila ay inaabuso, but you need to rescue them. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. And mga kapatid, hindi ito ang lugar para i-discuss natin ito, pero meron talagang masasamang mga organisasyon na inaabuso, literal na inaabuso at ginagamit ang mga mahihirap nating kababayan para isulong ang mga ideolohiya nila na makakaliwa. Inaabuso at ginagamit ang mahihirap. So let us be watchful sa bagay na ito. Ang punto ay hindi rich versus poor, hindi kalaban ang mayayaman. At yun yung madalas kung kayo ay sumusunod sa mga ilang nangyayari sa Amerika na parang ang kalaban ay ang mayayaman. No. Hindi bida ang mahihirap. Ang kalaban ay yung gumagawa ng masama. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. Rescue them. Iligtas sila mula sa kamay, mula sa impluwensya, mula sa gawa ng mga sumusubok, abusuhin sila at gawan sila at gamitin sila. Psalm 72 verse 12, ang sabi ng mga awit, for he shall deliver the needy when he crieth, the poor also hath, and him that hath no helper. He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy. Verse number 14, he shall redeem their soul from deceit and violence, and precious shall their blood be in his sight. Napakaganda nung sinabi sa verse 12, for he shall deliver the needy when he crieth.
Kung nandun ang kahirapan at inaabuso ang mahihirap, pwede tayong tumawag sa Panginoon. Well, verse number 5. Verse 5. They know not, neither they will understand. They walk in darkness. Ngayon, narito ang Panginoon at sinasabi niya ang kalagayan talaga nitong mga evil rulers na ito. They do not know. Sa ESV ang translation, they have neither knowledge nor understanding. Hindi nila alam. Hindi nila nauunawaan. Yes, ang marami sa mga taong ito ay well-educated, nagtapos pa sa Harvard, nagtapos pa kung saan-saang mga eskwelahan at maaaring marami silang plake na pwedeng ipakita, but they do not know and they do not understand. Hindi nila alam na merong Diyos. Hindi nila nauunawaan na merong soberanong Diyos na darating ang hatol sa kanila. Hindi nila nauunawaan ang katotohanan at ang kautusan ng Panginoon. They are ignorant of the laws of God. They are ignorant of the sovereign rule of God. Na akala nila dahil sila ang mayaman, dahil sila ang may kapangyarihan, dahil sila ang may koneksyon, sila na ang nangunguna. No. Nakakalimutan nila na merong Diyos. Merong Diyos na nakaupo sa trono. Merong Diyos na hindi nababakante ang kanyang trono at siya pa rin ang Diyos na nangunguna sa lahat ng bagay. At ang sabi sa bandang dulo ng verse number 5, they know not, neither do they understand. They walk in darkness. Sila ay nasa dilim. Hindi lang sila basta nag-walk sa darkness. They love the darkness. Minsan sinubukan kong panoorin, nainis lang ako. Ngingiti-ngiti pa. Pinapalabas pa na parang sila ang biktima. Oh, mga kapatid, they walk in darkness. They do not understand. They do not know. Pero ito ang mahirap sa bandang dulo ng verse 5, sa second half ng verse 5, all the foundations of the earth are out of course. Ang punto ay ito, supposed to be, sila ang inilagay para gumawa ng tama. Sila dapat yung tagapag-ayos. Pero ito dapat tagapagtuwid, sila pa ang gumagawa ng baluktot. Ibig sabihin, yung pinakapundasyon ng katwiran, yung pinakapundasyon ng kaayusan, dapat ay sila sana, pero sila mismo yung pinakabulok at pinakabaluktot. Ano ang mangyayari? All the foundation of the earth are out of course, nawala na sa lugar. Yung supposed to be katwiran ay inalis na at ang naging pundasyon ay kabaluktutan. Ano ang mangyayari? Ang sabi ng isang commentary, it will be the beginning of the destruction of a nation. Magiging simula ng pagguho. Anumang gusali kung ang pundasyon ay wala sa hulog, konting alog lang, mabilis itong babagsak. At napakahirap kung yung supposed to be mga nangunguna, supposed to be pundasyon, ay hindi tama at baluktot. Napakadali na mahuhulog at napakadaling babagsak. Verse number 6. Here comes now ang indictment ng Panginoon sa kanila. Actually, yung judgment ng Diyos sa kanila. Verse 6 and 7, I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. Yun ang sinabi ng Panginoon, ye are gods. Again, they are not deity, but rather they are rulers. They are God's chosen nation. Silang piniling bayan ng Panginoon. Nasa kanila ang pabor ng Panginoon. Sila ay anak ng Diyos. Sino at anong bayan pa ang pinagtanggol ng Panginoon? Walang iba kagaya ng karanasan ng bayang Israel. Pero sa kabila ng yun, ang sabi niya, because you are doing unjustly. Verse number 7, ito ang mangyayari. Ye shall die like men. Mamamatay lang kayo. Mawawala lang kayo.
at lilipas lang kayo. Ang sabi ng Book of Psalms, ang tao, gaano man kaganda, ang tao, gaano man karilag, ay parang bulaklak ng damo. Maya-maya ay matutuyo at mapaparang. At narito ang piniling bayan ng Panginoon. Supposedly, sila ay nasa mapakagandang kalagayan because they are doing unjustly. They will die like men and fall like one of the princes. Now, may question kung sino tong princess na ito, pero ang sabi ang suggestion ng ilang mga commentaries, these are mga kings and governors na naging kalaban ng Israel. Ano nangyari? Sila'y nagapi, sila'y natalo, sila'y nabura, sila'y nawala. At itong mga umaabuso sa kanilang posisyon inside Israel, inaabuso nila ang mahihirap, inaabuso nila, ibig na ipagtanggol nila ang mga widow, sila pa ang umaabuso, they will suffer the same fate. Yun din ang kanilang kalalagyan. Darating ang parusa, darating ang hatol ng Panginoon. At sabi nga ho, nung isang Bible teacher, itong part na ito ng Psalm 82 is somewhat prophetic in nature, na hindi lang ito basta nagsasabi ng gagawin ng Diyos sa kanila, sa rulers ng Israel, sa mga unjust rulers ng Israel noong time na yon, kundi ito rin ang gagawin ng Diyos sa lahat ng unjust rulers sa lahat ng panahon. Darating ang hatol ng Diyos. Sa verse number 8, ito tayo matatapos ang sabi, "Arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all nations." At ito ang the best na pwede natin gawin. Kung manonood ka ng hearing sa Senado o hearing sa Kongreso o anumang committee, at nahandun yung bigat, nahandun yung inis, we can go to the throne of grace. Arise, O God, and judge the earth. Hatulan mo. Ipagtanggol mo ang naaapi. Hatulan mo ang baluktot. Sapagkat ang sabi, "For thou shalt inherit all the nations." Again, this is the prophetic part. Darating ang time na lahat ng mga nasyon ay yuyukod sa Panginoon at ang kaharian ng mga tao ay magiging kaharian ng Panginoon. Pero hindi ito sa future lamang. Ang Diyos ay hari din ngayon. Siya ay nasa trono. At pwede at hahatulan niya ang mga gumagawa ng kasamaan. Pero gusto kong ipaalala sa atin bilang mga mananampalataya, sa ating pagtatapos, sana ang prayers natin na hindi lang, "Arise, O God, and judge them." Sana gawin din natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Sa 1 Timothy chapter 2, ang paalala niya ay ito, verse 1. "I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men." Nawa masumpungan tayong pinagpipray sila. Nawa masumpungan tayo na inilalapit sila sa Panginoon. Sino ito? For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So yes, on one hand, hihilingin natin ang Diyos dahil siya'y matuwid, ay humatol siya ng may katwiran. But on the other hand, dahil siya'y mahabagin, ihilingin din natin na kahabagan sila ng Panginoon at kung maaari, sila ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pag-asa. Ito ang kapahingahan ng mananampalataya. Hindi tao, kundi ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono, nahahatol ng may katwiran. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala mo ng iyong salita. At Lord, tunay, karumal-dumal ang aming nakikita sa kalagayan ng aming gobyerno. Ngunit salamat, O Diyos, na Ikaw ay Diyos na nakatayo sa kalagitnaan ng mga humahatol. At Ikaw ang Diyos na nakakakita at nakakarinig, at Ikaw din ang Diyos na matuwid, nahahatol na may katwiran. Ngunit, O Diyos, amin din pong diadalangin, mahabag ka rin po nawa. Lord, sila'y nasa dilim, hindi na naintindihan, hindi na nauunawaan.
Lord, kagaya din namin sila, O Diyos, nung panahon na kami patay sa kasalanan, hindi namin naintindihan, hindi namin nauunawaan, kami namumuhay sa kadiliman. Ngunit sa biyaya mo kami ay iyong inabot. O Diyos, kung maaari, amin pong dinadalangin, abutin mo rin po nawa sila at yung kahabagan. Adalin sila sa tunay na pagsisisi at kilalanin nila ang aming Panginoong Hesukristo para sa kanilang ikaliligtas. Nevertheless, O Diyos, Ikaw ang Diyos na hukom at matuwid. Gawin mo ang matuwid na paghahatol. Alam mo, Panginoon, at kita mo ang lahat ng bagay. At tulungan at turuan mo kami na magpahinga sa iyo. At alahanin namin ang aming pag-asa ay wala sa tao. Wala sa bagong presidente o bagong gobyerno. Ang aming pag-asa ay nasa paghahari ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa mga paalalang ito. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.